Humanap ang ina ng 100 magaganda para sa anak. Kailangan ng tagapagmana para sa kanilang napakalaking yaman. Alam ng pinuno ang bigat ng responsibilidad sa pamilya. Pero dahil sa sakit niya, wala siyang magawa. At ang mga mata niyang malinaw na parang tubig. Pagkatapos, iniwan niya ang kanyang personal na medalyon. Pero sa 6 na taon, ginamit niya ang yaman ng pamilya Shen. Ngunit di pa rin niya mahanap ang babae. Kahit ang ibang kumakain, di pa nakakita ng inang ganito kita ko. Tinitingnan ng matabang katawan ng babae. At ang payat na itsura ng bata. Sinabi ng may-ari na hindi niya deserve kumain. Ang sakit sa dugo. Kumakain ng husto ang kanyang ina. Para dumami ang kanyang dugo. Kinabukasan, pumunta ang babae sa lugar ng pagpili ng Shen Group. Pero pinagtawanan siya ng isang babaeng mapanlinlang. Sinabing sa kanyang katabaan, imposibleng magustuhan siya ng pinuno ng Shen. Anong ginagawa mo rito? Nag-a-apply po ako. Marami po akong dugo, totoo po. Nang makitang hindi nagka-alerdy ang anak, tuwang-tuwa ang ina. Agad niyang inutusan ng Katie wala na kunin ang kontrata. Nang makitang gusto ng ina ang babala ng babae na kukuha ng dugo. Kaya minadali niya ang pinuno. Naghihintay kasi ang anak niya ng bayarin sa ospital. Ingid sa kanyang kaalaman, dahil sa kanyang pagmamadali. Mukha siyang desperada para sa pera sa mata niya. Pero inutusan pa rin niya ang Katie wala na patayin ang ilaw. Litong-lito ang babae. Kapag patay ang ilaw, makikita pa ba? Alam mo bang wala akong nararamdaman para sa'yo? Anong pakiramdam ang kailangan? Sige, maghubad ka. Maligo ka. Hindi ba pwedeng hindi na maligo? Inakala ng babae na malinis naman siya. Halos sumabog sa galit ang pinuno. Ngayon lang siya nakakita ng ganito kabastos at kaduming babae. Tumawag na naman ang ospital para sa bayad sa operasyon. Sa sobrang kaba, isinantabi na niya ang lahat ng hiya. At sa sandaling iyon, bigla siyang nakaramdam ng init sa buong katawan. Lihim pala siyang pinainom ng gamot ng kanyang ina. Nang tumalab ang gamot, kaya hindi niya napigilan ang sarili at lumapit. Natakot ng husto ang babae dito. Hindi ba ang pagdodonasyon ng dugo ay ginagawa gamit hindi nagtagal, dinalaging ang paraan ng pag-inom ng tubig ay pareho? Bakit sila magkapareho sa maraming bagay? Kaya agad niyang pananggakwan ng bata. Nag-imbita siya ng mga eksperto mula Switzerland para rito. Pagkatapos, nanatiling malamig ang pakikitungo ng pinuno. Pero para to pa rin ng kontrata. Siya. Huli siyang nagpasalamat sa pinuno sa pagligtas sa kanyang anak. Ngumiti ng may tagumpay ang babaeng mapanlinlang. Ang posisyon ng ginang ng bahay na ito ay para lang sa kanya. Pag-alis sa pamilya Shen, hindi nawalan ng pag-asa ang babae. Nangako siyang babangon para sa kinabukasan ng anak. Kaya nagsimula siyang mag-ehersisyo ng husto. Ang dating matabang babae, ay nagbago sa bilis na nakakagulat. Samantala,